Ako si Will. Hindi ko na siguro kailangan sabihin kung sino ako. Dahil kung kilala niyo ako, malamang naaalala niyo ang kumalat na balita na nakita niyo sa TV ilang buwan na ang nakalipas. Pero bago ang lahat ng iyon, may isang kwento muna akong gustong ibahagi. Isang kwentong nagsimula sa isang simpleng TikTok video. Gabi na yon, alas 11 pasado. Pagod ako sa trabaho, mabigat ang bag, at ang kalsada ninaraanan ko pauwi ay halos wala ng tao. Yung tipong maririnig mo na ang sarili mong hininga at sariling kaba. Inisip kong mag-video habang naglalakad. Wala namang dahilan, trip lang. Random video para sa TikTok. Pinakita ko yung makitid na eskinita, yung lumang pader na may lumot, at ang inuupahan kong bahay na may makipot na pasilyo sa gilid. Pagdating ko sa pinto, pinatay ko ang record. Wala naman akong napansin, pero kinabukasan, pagka-upload ko ng video, biglang sumabog ang notifications ko. Bro, may nakita ka ba sa 0.13 seconds? May umahon sa likod mo. Puting babae nakatingin sa'yo. Natawa pa ako noon. Akala ko edited lang ng mga tao. Pero nang binuksan ko ang video, nanlamig ako. Sa dulong bahagi ng eskinita, kung saan wala ng ilaw, may isang payat, sobrang payat na babae. Nakalutang, nakayuko, at unti-unting itinatagilid ang ulo habang papunta sa direksyon ko. Hindi ko yun nakita kagabi, pero kita sa video, at doon nagsimula ang lahat. Nag-viral ang video, libo-libo ang views, daang-daang comments, karamihan natatakot, yung iba naman nag-uudyok. More late night talk vids, baka bumalik yung babae. Content mo na yan, pre. Dahil pata pa ako noon sa content creation, nahila ako ng atensyon, ng thrill, ng views. Kaya naisip ko, sige, upload ulit tayo. Gabi ulit. Dumaan ulit ako sa parehong daan. Nagre-record habang naglalakad. Wala naman ako nakita kakaiba. Pero ramdam ko na parang may nakasama. Yung balat ng batok ko biglang kumapal. Parang may malamig na daliri na dahan-dahang dumudulas sa gulugod ko. Hindi ko nalang pinansin. Pero sa comments, may nagsasabi, "Pre, nasa gilid na ng likod mo. Ang lapit niya sa camera. Hindi ka ba naninerbiyos?" At nang buksan ko ang video, tumigil ang mundo ko. Nandun ulit ang babae, pero ngayon, hindi na siya nasa dulo. Nasa likuran ko na siya. Kitang-kita ang mahabang buhok na basa, ang naninilaw na mata na halos walang puti, at ang ngiti niyang sobrang lapad na para bang nakabili ng panga. Pero ako, habang nagre-record, hindi ko man lang siya naramdaman o nakita. Pagkalipas ng ilang gabi, paulit-ulit kong ina-upload ang mga lakad ko. At sa bawat video, unti-unting lumalapit ang babae. Una nasa likuran, sunod na sa gilid. Pagkatapos, nasa mismong anino ko na siya. Pero ako, wala pa rin ako nakikita. Ramdam ko lang na para bang may nakatayo sa likod kong sobrang lapit. Ang hininga niya ay malamig at mabaho, na para bang bulok na lupa ang amoy. Pero paglingon ko, wala. Sabi ng mga viewers, "Tol, please tumigil ka na. Hindi na to content, pre. May sumusunod na talaga sa'yo. Bakit hindi mo siya nakikita?" At may isang komento na tumayo ang balahibo ko. "Hindi ka makakatakas. Ikaw ang sadya niya." Akala ko troll, pero habang tumatagal, mas laro kong nararamdaman. Sa gabi, may mga yabag sa bubong
Sa CR, may kumakaluskos sa shower kahit wala namang tubig. Sa tulog ko, may malamig na kamay na para bang humahaplos sa pisngi ko. At minsan, nagigising ako na nakabukas ang pinto. Kahit sinisigurado ko namang isinara ko ito bago ako matulog. Isang gabi, may nag-PM sa akin. Isang matandang babae. Hindi ko siya kilala, pero sobrang seryoso ng profile picture niya. Sabi niya, "Huwag ka nang mag-upload. Hindi mo dapat binuksan ang kamera sa daanan na yun, at lalo na sa bahay mo." Tinanong ko siya kung bakit. Sagot niya, "Hindi mo ba nararamdaman? Kada upload mo, lalo niyang nakikita ang mundo mo, at lalo niyang naaabot." Hindi ko pinansin. Pero sa sumunod na gabi, hindi ko na kinaya. Habang nagbi-video ako sa sala, bigla na lang nag-brown out. At sa kadiliman, may narinig akong boses. Mahina, pabulong, galing sa likod ko. "Nakikita na kita." Tumakbo ako palabas. Halos maiyak. Pero kinabukasan, pagbalik ko sa phone, may bagong upload sa TikTok ko. Hindi ako nag-upload at hindi rin ako nag-record. Isang 7-second video sa mukha ko habang natutulog ako. May isang mahabang daliri na nakadampi sa liig ko. Nung araw na yon, hindi ako nag-upload. Hindi rin ako makalabas. Pero sa inbox ko, daan-daang comments. "Pre, 3 days na lang daw. May nakapagsabi sa amin kukunin ka na niya. Huwag kang matulog. Hindi yan multo, pre. Hindi yan basta ligaw na kaluluwa." At may isang comment na galing sa matandang babae. "3 araw na lang ang pagitan mo para makita mo siya." 3 araw. At totoo nga. Unang araw, may nakita kong anino sa salamin kahit ako lang mag-isa. Pangalawang araw, narinig ko ang tunog ng babae. Parang kaluskos ng butong gumagalaw. Pangatlong araw, nakita ko na siya. Hindi na sa video, hindi sa salamin, hindi sa anino. Sa harap ko mismo, nakatingin, nakangiti, at nagsalita ng malamig na tinig. "Handa ka na." Pagkalipas ng isang araw, lumabas sa TV ang balita. Isang papausbong na content creator ang natagpuang patay sa inupahang bahay sa Maynila. Ang sabi ng mga pulis, inatake sa puso. Pero wala akong sakit sa puso. At ang nakapagtataka, nakabuka ang bibig ko. Halos mapunit. Para bang sumigaw ako ng sobrang lakas bago ako mamatay. At ang mata ko, nakabukas, nakatitig. Parang may nakita akong sobrang nakakatakot na hindi ko na kayang pang isigaw. Ang sabi ng kapitbahay, may narinig kaming humahagulgol na tawa mula sa loob. Boses babae, tapos biglang tumahimik. At mula noon, may nagsasabi na tuwing may bagong umuupa sa bahay na iyon, may nagre-record daw ng TikTok video tuwing gabi. Kahit naka-off ang phone, kahit walang gumagalaw, at minsan, may lumalabas sa draft video. Draft lang, hindi naka-upload. Isang video ng bagong umuupa habang natutulog. At sa dulo ng frame, may isang babaeng halos abot dila ang ngiti at nakaturo sa mukha ng natutulog. Tanong ko lang, sigurado ka bang nag-iisa ka riyan? Sigurado ka bang walang nakatayo sa likod mo na hindi mo napapansin?